ang maging panatag ang isa sa mga nais maramdaman ng bawat isa. Pero kaya mo nga bang ipagpatuloy ang isang relasyon kung lahat naman ng tao sa iyong paligid ay tutol dito? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento para sa araw na ito. Sige lang babe, mag-review ka lang dyan at sasamahan kita. Ayusin ko rin ang mga projects ko habang hinihintay kang matapos dyan. Wika ng boyfriend ni Kyla na si Harold. Pasensya na talaga babe ha. Sabi ko naman sa'yo, sa bahay na lang ako magre-review eh. Nakakaya naman sa'yo at naabala pa kita. Gumastos ka pa rin tuloy. Kahit hindi naman tayo sa ganitong coffee shop pumunta, kayang-kaya ko namang mag-review eh. Sagot naman ni Kyla. Dinala kasi siya ng kanyang boyfriend na si Harold sa isang coffee shop para dito ituloy ang kanyang pag-review para sa nalalapit niyang exam. Ikaw naman Kyla, nahiya ka pa sa akin. Kaya nga naging boyfriend mo ako, di ba? Gusto ko na palagi kang komportable at hindi nahihirapan. Mas maganda kasi kung dito ka mag-review. Tahimik lang at makakapag-isip ka ng maayos. Ang swerte ko talaga sa'yo, Harold. Hindi ka lang mabait. Sobrang maalalahanin mo pa sa akin. At ramdam na ramdam ko kung gaano mo ako kamahal. Kaya kahit matagal na tayo, hindi pa rin nawawala ang pagkakilig ko sa'yo sa tuwing magkasama tayo. Talagang totoo sa puso ni Kyla sa tuwing sinasabi niya ito sa kanyang boyfriend. Kahit kasi mahigit isang taon na ang kanilang relasyon, hindi pa rin nagbabago ang trato ng kanyang boyfriend sa kanya. Tila ba parang maniligo pa rin si Harold na araw-araw siyang sinusuyo o nililigawan. Hindi niya may tatanggi na para bang napakabilis ng oras sa tuwing magkasama sila dahil palagi itong napupuno ng masasayang kwentuhan, tawanan at usapan nila tungkol sa kanilang mga pangarap. Hindi lamang maswerte si Kyla dahil mahal na mahal siya ni Harold. Alam niya sa kanyang sarili na higit siyang mas maswerte dahil talagang suportado nito ang lahat ng kanyang mga pangarap sa buhay. Salamat talaga sa iyo Harold ha. Dahil kahit alam kong minsan, nagiging pabigat na rin ako sa iyo. Hindi ka pa rin nagsasawa sa akin. Kailanman, hindi mo ipinaramdam sa akin na magkaiba tayo. Tsaka tanggap mo talaga ako. Pati na rin ng mga magulang ko. Ano bang mga sinasabi mo, Kyla? Hindi naman tayo magkaiba, no? Pareho lang tayong tao na humihinga. Basta gaya ng pangako ko sa'yo noon, hindi ako magsasawa na sumuporta sa'yo. Kahit sa anong paraan pa. Mamahalin kita araw-araw at poprotektahan. Kung tutuusin kasi, talagang malayo ang agwat ni Kyla kay Harold pagdating sa kalagayan sa buhay. Si Harold kasi ay nagmula sa isang kilalang pamilya na kung saan ang mga magulang nito ay may-ari ng mga pabrika sa kanilang lugar. Alam ng lahat ng mga tao sa lugar nila na talagang mayaman itong sila Harold. Pero kung anong yaman nito, kabaliktaran naman itong si Kyla. Dahil si Kyla naman ay pinagdaanan na rin ang halos lahat ng hirap sa buhay. Ang kanyang mga magulang ay parehong nangangalakal sa junk shop. Sira-sira din ang kanilang bahay. At masasabi talaga na walang-wala sila sa buhay. Sa pag-aaral ngayon ni Kyla, ay malaki ang naitutulong sa kanya ni Harold. Dahil sa tuwing may mga problema siya, lalo na pagdating sa pera, palaging si Harold ang tumutugon dito. Madalas naman niyang tanggihan ang mga tulong na ibinibigay nito dahil hiyang-hiya na nga rin siya kay Harold. Pero mismo ito talaga ang nagpupumilit na tulungan siya. Kahit nga sa personal na pangangailangan ng mga magulang ni Kyla ay ibinibigay nitong si Harold. Subalit dahil dito ay talaga naging kaliwat kanan ang mga lumilipad na hindi magandang usapan tungkol kay Kyla. Pinagtatawanan at para bang kinamumuhian siya ng mga tao dahil ayon sa kanila, siguradong ginagamit lang niya si Harold para makaahon sa kahirapan.
Ito na naman yung babaeng manggagamit oh. Ayaw magbanat ng buto para makaangat sa buhay. Kailangan pa talagang gumamit ng lalaki. Walang pinagkaiba sa mga babaeng pag-alagalit sa kalsada tuwing gabi. Pagpaparinig ng mga tao kay Kyla habang siya ay naglalakad sa kanto. Oo nga, pati yung mga magulang doon pa inaasa sa boyfriend. Nakakaya naman yun. Masyadong makapal na ang ginagawa niya. Hindi na siya nahiya. Saan pa kaya siya humuhugot ng lakas ng loob para ipakita sa mga tao? Kung ako sa kanya, magpaksal na lang siya doon para sigurado wala nang kuwala sa kanya. Sigurado kapag iniwanan siya ng lalaking yun, wala nang mangyayari sa buhay niya. Dagdag pa ng mga tambay na ginang. Hindi man nila direktang sabihin ito kay Kyla, pero alam nga rin ni Kyla na siya lamang din ang pinariringgan ng mga ginang na ito. Lalo na at sa kanya lamang nakatingin ng mga ito habang nagsasalita. Pinipigil na lamang din niya ang kanyang sarili na sumagot sa mga ito dahil ayaw din naman niya na masangkot siya sa gulo at mas matanda rin ang mga ito sa kanya. Pero hindi nga lamang din ito ang mga iniisip ni Kyla tungkol sa relasyon nila ni Harold. Hindi lang kasi puro saya ang relasyon nila. Mayroon nga rin silang kinakaharap ng mga problema. Sa totoo lamang kasi, maging ang mga magulang ni Harold ay ayaw kay Kyla. Minsan na nga kasi siyang ipinakilala ni Harold sa mga ito. Pero hindi niya lubos akalain na ang mangyayari sa huli, ipagtatabuyan lamang siya ng mga magulang nito. Kahit nga kasi sila, ang iniisip nila ay ginagamit lamang niya si Harold. Napakababa ng tingin ng mga ito sa kanya dahil isang hamak na mahirap lamang siya. Kaya't simula noon, pilit na nga lamang nilang inilihim sa mga magulang ni Harold na patuloy pa nga rin ang relasyon nila. Dahil ang gusto ng mga ito ay iwanan na nga siya ni Harold. Habang nag-aaral ngayon si Kyla, palagi niyang sinasabi sa kanyang sarili na balang araw, maipapakita nga rin niya sa lahat na hindi totoo ang inaakala nila sa kanya. Gusto niyang patunayan na magtatagumpay pa rin siya sa kanyang mga pangarap. Ayaw na nga niyang maranasan na husgahan dahil lamang sa pagmamahal ng totoo. Isang beses, habang nag-aaral si Kyla, bigla naman siyang nilapitan ng kanyang tatay. May dala nga itong isang tasa ng kape at biskwit. O anak, magmerienda ka muna at humigop ka muna ng mainit na kape. Madaling araw na, pero nag-aaral ka pa rin ha. Hindi ba pwedeng mamaya mo nalang ipagpatuloy yan kapag nakapagpahinga ka na at nakatulog? Alam naman namin anak, na masipag ka lang talagang mag-aral. Pero ayaw ko rin naman na makita ka nahihirapan. Huwag mo nang itanggi anak. Alam namin, nahihirapan ka rin. Kahit hindi mo sabihin sa amin. Sambit ang tatay ni Kyla habang hinahaplos ang kanyang likod. Salamat po tay. Opo, hindi na po ako magsinungaling. Mahirap po talaga ang mag-aral. Lalo na rin sa kalagayan natin na limitado lang po ang mga gamit natin. Pero itong sitwasyon po natin tay ang nagbibigay sa akin ng lakas at rason para magpatuloy. Para lalong magpursige. Huwag kayong mag-alala tay. Kapag natupad na po ang pangarap ko na maging isang abogado, hindi lang po mga kliyente ko ang ipagtatanggol ko. Dahil mas magkakaroon na po ako ng kakayanan na ipagtanggol po kayo sa lahat ng mga nanguhusga sa atin. Ipapakita ko sa kanila na hindi porket mahirap tayo, malabo ko na rin maabot ang mga ambisyon ko sa buhay. Pangako po, makakaahon din tayo balang araw. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Kyla, talagang nanggagaling ito sa kanyang puso. Dahil ito nga rin talaga ang gusto niyang mangyari noon pa man. Bata pa lamang siya, palagi na nga niyang iniisip kung paano siya makakatulong sa kanyang mga magulang. Maging sa kanyang parte kasi, napakasakit na makitang nagkakandahirap ang kanyang mga magulang. Mapunan lamang ang kanyang mga kailangan. Nagpatuloy lamang si Kyla
sa kanyang pagsusumikap. Kahit na napakadaming matapobreng tao ang humahad lang sa kanya. Madami ang gustong humilas sa kanya pababa. Kahit may pagkakataon na pinanghihinaan na nga rin siya ng loob, ay tinutuloy pa nga rin niya ito para sa kanyang mga ambisyon sa buhay. Hanggang sa ang lahat nga ng ito ay nagkaroon na nga rin ng magandang resulta. Dahil dumating na nga rin ang araw na pinakahihintay ni Kyla. At ito ay ang makapagtapos siya ng pag-aaral. Sa araw ng kanyang pagtatapos, ay wala namang plano si Kyla na magkaroon ng selebrasyon. Lalo na at wala naman silang pera ngayon. Pero nagpumilit na naman si Harold na i-celebrate ito kahit simple lamang. Kasama nila ang mga magulang ni Kyla na nagtungo sa restaurant para kumain. Naku Harold, masyadong mahal naman ata dito. Sobrang nakakaya na sa'yo. Tara na lang sa bahay. Magluto na lang tayo, kahit pansit lang. Huwag na dito, para hindi ka na rin gumastos pa. Sobra-sobra na ang naitulong mo sa akin. Kaya ayoko naman na maging sa ganitong bagay, ikaw pa rin ang gagastos. Nahihiyang sabi ni Kyla sa kanyang boyfriend na si Harold. Ano ka ba Kyla? Minsan lang naman ito eh. Tsaka hindi ko ba masaya makapag-celebrate tayo kasama sila tito at tita? Huwag ka na mag-isip na kung ano-ano. Maging masaya na lang tayo. Dahil sobrang espesyal ng araw na ito. Magpakasaya na lang tayo. Sagot naman ni Harold. Kitang-kita nga rin talaga sa mukha ng mga magulang ni Kyla na manghang-mangha sila sa lugar na ito. Dahil ngayon lamang din sila nakapasok at nakakain sa ganitong mamahaling restaurant. Naku Harold, tama nga si Kyla. Sobrang nakakaya naman sa'yo. Wala naman kaming pera na pambayad dito eh. Doon na lang tayo sa bahay para hindi ka na gumastos. Tita, kayo rin po. Huwag niyo na pong isipin yan. Tara na po at pagsalusaluhan na po natin itong masasarap na pagkain. I-celebrate po natin ang tagumpay ni Kyla sa graduation niya. Congrats Kyla! Congrats babe! Masayang kumain ng sama-sama sila Harold at ang pamilya nila Kyla. Ninamnam talaga nila ang masayang sandaling ito dahil minsan nga lang talaga itong mangyari. Halos maiyak nga rin si Kyla sa mga sandaling ito dahil isa nga rin ito sa mga pangarap niya mangyari noon pa man, ang makasama ang kanyang mga magulang na kumain sa ganitong lugar. Pero sa kalagitnaan naman ng kanilang masayang pagsasalo-salo, biglang napatulala si Kyla at Harold. Hindi kasi nila inaasahan na biglang darating dito ang mami ni Harold. Kakain din pala ito dito kasama ang mga assistant nito. Tila hindi nakahinga si Harold sa sobrang gulat, lalo na noong makita nga rin sila ng kanyang mami. Harold, bakit nandito ka? At bakit magkasama pa rin kayo ng babaeng yan? Aba, may recruit pa kayo ha? Sila ba ang mga magulang mo, Kyla? Mataray na sambit ng mami ni Harold. Opo mami. Sila po ang nanay at tatay ni Kyla. Nandito po kami ngayon dahil nag-celebrate lang po kami ng graduation ni Kyla. Kakatapos lang po kasi ng graduation nila kanina. Kung gusto mo mami, tara po. Dito na rin po kayo kumain. Sabay-sabay na po tayo magtanghalian. Kinakabang sagot ni Harold sa kanyang mami. Katulad na nga rin ng kanilang inaasahan, talagang tumaas ang mga kilay ng mami ni Harold. Isa na nga rin ito sa mga iniiwas nilang mangyari. Dahil pagdating sa ganitong bagay, masyadong direkta kung magsalita ang mami ni Harold. Sinusubukan mo ba talaga ako, Harold? Diba, ang sabi ko sa'yo dati, hiwalayin mo na ang babaeng yan. Dahil mukhang pera yan. Wala kang mapapala dyan. Dahil kaya ka lang ginawang boyfriend niya. Gusto lang niya na makatikim ng yaman natin. Kitang-kita naman sa itsura niyan eh. Tingnan mo nga. Pati ngayon, mga magulang pa niya ang kasama nyo. Kahit sila, gustong-gusto nila
na nakikisipsip sa yaman natin. Matalino kang bata, anak. Pero bakit hindi mo makita na pamilya ng manggagamit yung kasama mo ngayon? Tara na, Harold. Umalis na tayo. Ikaw naman, Kyla. Tigil-tigil mo na ang pagpapaikot sa anak ko, ha? Masyado kayong abusado. Malamang din, wala ka nang ibang pagmamanahan kung hindi ang mga magulang mo lang. Pare-pareho kayo, mga abusado at uhaw sa kayamanan namin. Paninigaw ng mami ni Harold. Sa sobrang lakas nga ng boses nito, nakatingin na nga talaga sa kanila ang lahat ng mga customer sa restaurant na ito. Kaya maging ang mga magulang ni Kyla at siya, inapayuko na lamang din. Hiyang-hiya talaga sila sa kanilang sarili habang paulit-ulit na hinuhusgahan ng mami ni Harold. Wala na nga nasabi pa si Kyla at napaiyak na lamang siya. Sa puntong ito, para lang din tumigil na ang mami ni Harold. Sumama na nga si Harold dito pa uwi. Hindi na nga siya nakapagpaalam kay Kyla at sa mga magulang nito. Hanggang sa pag-uwi sa kanilang bahay, wala pa ring tigil ang pagpatak ng mga luha ni Kyla. Napakasakit kasi sa kanya na marinig at makita na binabastos ng ibang tao ang kanyang mga magulang at sa harapan pa nga niya. Patawarin niyo po ako, Nay. Tay, pati po kayo, nadadamay pa. Dapat talaga, sinunod na lang namin noon pa lang ang gusto ng mga magulang ni Harold. Dapat itinigil na namin ang relasyon namin. Hindi talaga kami bagay. Dahil malayong malayo ang agwat ng buhay namin. Parang langit at lupa ang layo namin. Sorry po talaga. Hindi ko po gusto na mangyari ito sa atin. Lalo na po sa inyo. Tumahan ka na, anak. Wala namang gusto na mangyari ito eh. Kami ang dapat humingi ng tawad sa iyo. Dahil kami ang dahilan kung bakit tayo inuusgahan ng mga tao. Maging kami kasi ng mga magulang mo, walang pwedeng ipagmalaki. Bilang magulang, responsibilidad namin na bigyan ka ng maayos na buhay. Pero sa aspetong yan, hindi namin yun nagawa. Kami talagang may kasalanan yan, Kyla. Kaya wag mo nang sisihin ang sarili mo. Isa pa, kung totoong nagmamahalan kayo ni Harold, ipaglaban nyo yan. Huwag nyong hayaan na masira lang yan. Huwag kayong susuko sa mga ganitong basta-bastang pagsubok. Kung may kinakailangan kang gawin, gawin mo. Maging matapang ka, anak. Nandito lang kami. Payo ng tatay ni Kyla. Niyakap nila ito ng mahigpit para iparamdam kay Kyla ang kanilang pagmamahal at palakasin ang loob nito. Hindi po, tay. Hindi ko na po talaga kakayanin kung maulit pa ito sa inyo. Napag-isip-isip ko po na para hindi na lumaki ang problemang ito. Ako na po mismo ang lalayo. Ayoko na po mangyari pa ito at madamay pa kayo. Teka, anak. Anong ibig mong sabihin? Makikipaghiwalay na po ako kay Harold. Naniniwala po ako na kung kami talaga ang nakatadhana, kung kami talaga ang para sa isa't isa, magtatagpo pa rin kami kahit ano pa mangyari. Nakapagpasya na po ako. Aalis muna ako dito sa lugar natin. Mas maganda rin naman po ang oportunidad sa lungsod kaysa po dito sa probinsya. Kaya doon po muna ako magtatrabaho at pipilitin ko po na pagbalik ko po dito, isa na po akong abogado. Ipinapangako po yun sa inyo. Hintayin niyo lang po ako. Naging emosyonal nga talaga si Kyla habang sinasabi ito sa kanyang mga magulang. Mahirap rin naman sa kanya na iwanan ng kanyang mga magulang dito. Ngunit isa nga rin sila sa mga dahilan kung bakit niya gagawin ito. Hindi lang ito basta-basta ambisyon para sa kanyang sarili. Dala-dala nga rin niya ang mga ambisyon noong bata pa lamang siya na tulungan ng kanyang mga magulang at para na sa mga ito ang magandang buhay
Sa biglaang pag-alis ni Kyla, hiniling nga rin niya sa kanyang mga magulang na ilihim lamang kay Harold kung saan talaga siya pupunta. Desidido na nga rin kasi siya na tuloy nang putulin ang kanilang komunikasyon. Pagkarating ni Kyla sa lugar kung saan malayo na sa kanilang probinsya, kaagad na nga siya munang naghanap ng matutuluyan. Matapos ito, nagka-play ng rin siya sa mga pwede niyang mapagtrabahuhan. Hindi rin talaga biro ang kanyang mga pinagdaanan dito, dahil lahat ng pagtitiis ay kanyang ginawa. Nagtungo siya sa iba't ibang kumpanya para mag-apply. Kahit gutom na gutom nga rin siya at ang lalambot, patuloy pa rin siya. Sa tuwing nararamdaman niya ang bawat pagod, palagi niyang inaalala ang mga rason kung bakit niya ito ginagawa. Sa pagbubursige ni Kyla, ay nagkaroon na nga rin siya ng trabaho dito. Naging staff siya sa sales department ng isa sa kumpanya dito. Sa bawat araw, walang ibang iniisip si Kyla kung hindi ang mga paraan upang magawa niya ang mga plano niya sa buhay. Ipinangako niya na hindi siya susuko hanggat hindi pa nga nangyayari ang kanyang mga ambisyon. Sa tuwing matatanggap pa rin niya ang bawat sweldo niya, hindi niya nakakalimutan na padalhan ang kanyang mga magulang. Hindi rin naman niya maiwasan na malungkot dahil hindi niya nakakasama ang mga ito ngayon. Hanggang ngayon din, patuloy pa rin siya kinokontak ni Harold. Pero lahat na rin na pwede niyang gawin para makaiwas dito ay ginagawa niya. Umabot sa punto na binalak na nga rin niya ito sa lahat ng kanyang mga contact number, maging sa kanyang mga social media account. Hindi rin talaga naging madali ito sa kanya dahil naging malalim at totoo ang pagmamahal niya kay Harold. Pero sa kanyang pananaw ay ito ang mas makakabuti sa kanila. Hindi rin naman niya kinakalimutan ang mga naitulong sa kanya ni Harold. Kaya isa nga rin ito sa mga bitbit niya hanggang ngayon. Nais nga rin niya makabawi balang araw. Miss Kyla, matanong ko lang ha, bakit ba palaging tahimik ka lang? Ilang buwan ka na nagtatrabaho dito, pero palagi ka lang nag-iisa. Ayaw mo ba kaming kasama o kausap? Pabirong sabi ng katrabaho ni Kyla. Nagtataka nga rin kasi ito sa pagiging malumbayin ni Kyla at palagi nitong mas pinipili na maging mapag-isa. Sa puntong ito, hindi na nga rin napigilan pa ni Kyla na ikwento ang mga nangyari sa kanyang buhay. Matagal na nga rin kasi niya itong kinikimkim, kaya ngayon na may pagkakataon na siya, sinubukan na nga rin niya itong ilabas. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ka nagkakaganyan. Hindi rin pala madali ang mga pinagdaanan mo, Kyla. Pero alam ko balang araw, magtatagumpay ka rin gaya ng gusto mo. Hindi pa huli ang lahat. Madami bang pagkakataon at mapapatunayan mo rin sa kanila ang sarili mo. Kahit nga napakarami pa rin yung pagsubok na pinagdadaanan, patuloy pa rin si Kyla na nakatingin sa kanyang mga pangarap. Nag-ipon lang siya ng nag-ipon hanggang sa makalipas ang halos 2 taon na pag-iipon. Doon na rin siya muling nagkaroon ng lakas ng loob para muling sumubok na kuhanin ang kanyang ambisyon na maging isang ganap na abogado. Nag-enroll na si Kyla sa eskwelahan ng pagiging abogado o law school. Una pa lamang, alam na nga niyang hindi ito magiging madali dahil alam rin naman ng lahat na hindi biro ang pag-aaral sa law school. Kailangan talaga niya ng matinding pagsusunog ng kilay at sipag para dito. Pinagsabay nga rin ni Kyla ang pag-aaral niya sa law school at ang kanyang pagtatrabaho. Ito rin kasi ang susuporta sa kanyang pag-aaral. Kaya talagang hindi biro itong pinasok niya. Anak, sigurado ka na ba dyan? Pagsasabihin mo ang pag-aaral mo ng abogasya habang nagtatrabaho ka? Baka naman kung mapano ka na niyan. Dahil talagang napakahirap niyan. Kung gusto mo anak, ibenta na rin natin itong munti nating lupa dito para mayroon tayong pantustos ng pag-aaral mo. Sambit ng tatay ni Kyla habang kausap niya ito sa telepono. Huwag niyo po yung gagawin, tay. Yan na lang po ang mayroon tayo ngayon.
Kaya ayokong pati yan po ay mawala pa sa atin. Hayaan nyo, tay. Kahit naman po mahirap, kakayanin ko po ito. Kinaya ko nga po noon. Kaya alam ko, nakakayanin ko rin ngayon. Tutuparin ko po ang sinabi ko noon na kapag bumalik ako dyan, isa na po akong abogado. At kaya ko na po kayong ipagtanggol. Naging porsigido talaga si Kyla sa pag-abot sa kanyang pangarap. Sa umaga ay pumapasok siya sa trabaho at sa gabi naman ay pinag-aaralan niya ang napakakapal na libro tungkol sa pag-aaboga siya. Halos wala na nga rin siyang pahinga dahil kahit weekend, mayroon pa nga rin siyang pasok sa eskwelahan. Sa punto ngayon ng buhay niya, tila hindi na nga rin niya alam ang salitang pagod at tulog. Literal na isinakripisyo na nga niya ang kanyang buong isip at katawan para dito. Halos lahat na nga rin ng mga nakakilala kay Kyla ay naawa sa kanyang ginagawa. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin nagpapaawat si Kyla. Kyla, mas makakabuti siguro kung wag ka muna pumasok ngayon. Umuwi ka muna at matulog. Tingnan mo nga yung sarili mo. Halatang halata, wala ka pang pahinga. Kung may naipundar ka man, siguradong puro eye bags. Huwag kang mag-alala. Kahit umuwi ka muna ngayon at huwag magtrabaho, may sweldo ka pa rin. Ako nang bahala. Sige na, magpahinga ka muna. Sambit ng boss ni Kyla. Napansin nga kasi nito na talagang pagod na pagod ang kanyang itsura. Naku, salamat po talaga ng marami, sir. Naiintindihan mo po ako. Sige po, sir. Magpapahinga po muna ako. Pero promise, bukas po ibabawi ako. Sa sobrang sipag nga ni Kyla, ibang tao na nga rin nagsasabi sa kanya na magpahinga rin siya. Lumipas pa nga ang maraming taon na walang tigil si Kyla na pilit niyang inaabot ang mga bagay na ipinangako niya sa kanyang sarili at sa kanyang mga magulang. Hindi rin naman nasayang ang lahat ng ito. Dahil natapos na nga rin ni Kyla ang kanyang pag-aaral sa law school. Ibinuhos nga rin niya ang lahat ng kanyang kaalaman at makakaya para makapasa sa bar exam. At natupad na nga rin ang matagal na nga niyang ipinagdarasal. Dahil ngayon, isa na nga siyang lisensyado at ganap na abogado. Nay! Nay! Abogado na po ako! Abogado na po ang anak niyo! Bumuhos ang mga luha ni Kyla habang ipinapaalam sa kanyang mga magulang ang balita na noon ay pinapangarap lamang niya mangyari. Masayang masaya siya kahit sa telepono lamang niya kausap ang mga ito. Sa wakas, anak, natupad na rin ang pangarap mo. Walang hanggan ang pasasalamat namin dahil araw-araw din namin pinagdarasal yan. Sobra ka namin pinagmamalaki, anak. Maraming salamat dahil hindi mo sinukuha ng pangarap mo. Kahit na hindi ka namin natutulungan. Maraming salamat, anak. Maging ang kanyang mga magulang, hindi na nga rin napigilan ang luha habang magkausap sila. Pangako po, ito na rin po ang umpisa ng pagbawi ko po sa inyo. Sisiguraduhin ko po, wala na pong mga apak o mga husga sa atin. Iaangat ko po ang buhay natin. Ito wala na rin pong pwedeng umapi sa inyo. Maraming salamat po sa inyo, Nay. Nay, kayo po ang inspirasyon ko kung bakit ko ginagawa. Magmula noong maging isang ganap na abogado na si Kyla, ilang taon pa nga rin ang pinag-aralan ng mabuti kung paano mas magiging maganda ang pagpapatakbo niya sa kanyang sariling pera. Nagtrabaho siya sa iba't ibang law firm at hinasa ang kanyang sarili sa iba't ibang experience na alam niya na makakatulong sa kanya. Gaya ng dati, ay naging masikap pa rin siya sa mga bagay na gusto niyang maabot. Kailanman ay hindi pumasok sa kanyang isipan na sumuko. Dahil kahit malayo pa para sa paningin ng iba, ang importante ay malayo na nga rin siya kumpara noon.
Sa pagtatrabaho din ni Kyla bilang abogado, unti-unti na nga rin siya nakapagpundar. Sa totoo lamang, nakabili na nga rin siya ng sarili niyang bahay. May nagagamit na nga siyang sariling sasakyan at bawat kinikita niya, inilalagay niya sa magagandang investment. Makalipas pa muli ang ilang taon, nagkaroon na nga rin ng pagkakataon si Kyla na makapagpatayo ng sarili niyang law firm. Hindi na nga niya sinayang ang pagkakataong ito, kaya kaagad na nga niya itong sinimulan. Gaya din ng iba, nagsimula nga rin siya sa maliit at hindi gaanong kilala. Ngunit dahil sa galing at ganda ng kanyang serbisyo, madami nga rin talagang tao ang nagtiwala sa kanya. Sabi nga nila, handa nga silang magbayad kahit magkano, basta't makuha lamang nila ang serbisyo ni Kyla bilang isang abogado. Noong naging maganda na nga ang takbo ng sariling law firm ni Kyla, isinakatuparan na nga rin niya ang mga bagay na isa pa sa mga gusto niyang gawin noon pa man. At ito ay ang makatulong sa mga tao na walang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang sarili. Tuwing mayroong siya pagkakataon, tumutulong siya sa mga taong kailangang ipagtanggol ang kanilang sarili kahit wala mang pambayad ang mga ito. Ramdam din kasi niya ang ganitong sitwasyon. Hindi mo maipagtanggol ang sarili mo dahil isang hamak na mahirap ka lang sa paningin ng iba. Isang araw, napagpasyahan nga ni Kyla na matapos ang mahabang panahon, muli na nga siyang bumalik sa lugar kung saan siya nagmula. Alam niyang ito na nga rin kasi ang oras para kaharapin ang mga bagay na noon ay kinakatakutan niya. Balak na nga rin kasi niyang kunin ang kanyang mga magulang at muli na nga sila magsama-sama sa kanyang sariling bahay. Pagkarating niya sa kanilang lugar, talagang napahabol tingin sa kanya ang mga kalugar nila. Lalo na noong bumaba na nga siya mula sa kanyang mamahaling sasakyan. Sabi ko na nga ba, Kyla? Ikaw yan. Ang tagal mo nang hindi bumalik dito ah. Sabi, Kyla, ibang-iba ka na talaga. Sobrang laki na ng pinagbago mo. Totoo pala, isa ka ng abogado ngayon. Parang kailan lang, musmus na bata ka pa lang. Palagi ka lang namin kinakansyawan noon. Pero ngayon, walang-wala na talaga kami kung ikukumpara sa'yo. Bilib kami sa'yo, Kyla. Napakagaling mo. Pagbati kay Kyla ng mga tao sa kanilang lugar, na kung saan noon, sila pa nga mismo ang nangunguna sa pangusga sa kanya. Ngumiti lang naman si Kyla sa mga ito, tsaka nagtungo sa kanilang bahay. Isang napakahigpit na yakap ang isinalubong sa kanya ng kanyang nanay at tatay. Napakatagal na panahon niyang hindi ito naramdaman, kaya sobrang saya ng kanyang pakiramdam sa mga oras na ito. Salamat naman anak, at nandito ka na. Muli ka na naming nahawakan at nayakap. Hindi kami magsasawa at magpapasalamat sa mga sakripisyo mo para sa amin. Mahal na mahal ka namin anak. Huwag na po kayong umiyak, Nay, Tay. Katulad po ng pangako ko, hindi po ako babalik dito hanggat hindi pa po ako naging isang ganap na abogado. Ngayon po, wala na kayong dapat isipin pa. Dahil ngayon, ako na po ang bahala sa inyo. Lahat namang kailangan at gusto nyo, pwede ko na pong maibigay sa inyo ngayon. Sasama na po kayo sa akin. May sarili na po tayong maayos na bahay. Hindi na natin kailangang isipin kung mayroon tayong may pambibili ng mga pagkain. Dahil kahit ano pa po ang gusto nyo ngayon, bibilihin ko po para sa inyo. Ayusin nyo na po ang lahat ng mga gamit nyo para makaalis na tayo. Pero anak, hindi mo man lang madadalawin si Harold? Biglang natigilan si Kyla sa tanong ng kanyang nanay. Nay, natatakot po kasi ako. Sa totoo lang po, matagal ko na po talagang gustong gawin yan. Gusto ko po siyang kamustahin. Pero nag-aalangan po ako.
Baka po kasi ngayon, may sarili na siyang pamilya. Baka matagal na rin po niya akong kinalimutan. Kayla, nagkakamali ka dyan. Hindi mo lang alam. Pero kahit kami, sobrang naaawa sa lagay ni Harold ngayon. Matagal na rin kasing bumagsak ang lahat ng mga pabrika nila dito sa lugar natin. Walang-wala na sila ngayon. At sa pagkakaalam namin, naghihirap na ngayon sila, Harold. Huwag ka rin mag-alala. Dahil wala pa rin siyang ibang naging karelasyon magmula noong maghiwalay kayo. Araw-araw kanyang hinahanap noon sa amin nung umalis ka. At sabi niya, hindi daw siya magmamahal ulit hanggat hindi kanya nakikita. Para bang hinampas ng isang malamig na hangin si Kayla sa kanyang natuklasan. Hindi niya inaakala na tila ba ngayon inagkapalit na nga sila ng estado sa buhay ni Harold. Sobra siya nag-alala para dito at mas lalong lumambot ang kanyang puso sa mga narinig niya tungkol sa ginawa noon ni Harold noong bigla niya itong iwanan. Ganun po pala. Sige po, mag-ayos na po muna kayo ng mga gamit nyo at susubukan ko pong dalawin ngayon si Harold. Kaagad na nga rin sumakay si Kayla sa kanyang sasakyan at nagtungo sa lugar kung saan nakatira ang kanyang dating nobyo na si Harold. Nagtanong-tanong siya sa mga tao dito dahil maging ang dati nilang bahay ay naibenta na rin pala ng mga ito. Hanggang sa napadpad nga si Kayla sa isang liblib na baryo. Nanlumo siya noong matagpuan ang sinasabing tirahan ng kanyang dating nobyo. Literal na dagpi-dagping yero lang kasi ito na kung iisipin, maging sino man ang tumira dito ay hindi talaga magiging komportable. Saktong pagkababa pa nga lamang ni Kayla ng kanyang kotse, lumabas naman mula sa munting bahay na ito ang isang lalaki na payat ang pangangatawan, balbasarado ito at sira-sira ang kasuotan. Sa puntong ito ay alam ni Kayla na hindi siya maaaring magkamali. Ang lalaking ito ay si Harold. Kayla? Ikaw nga. Bakit ka nandito? Nakakaya naman. Pumunta ka pa dito. Naabutan mo pa na ganito ang kalagayan ko. Pasensya ka na dahil nagkaganito kami. Alam ko ngayon, baliktad na tayo ng kalagayan. Dahil ikaw, mayaman ka na pala ngayon. Natupad mo na ang pangarap mo na maging isang abogado. Masayang-masaya ako para sa iyo, Kayla. Wala akong ibang nais kung hindi mas maging matagumpay ka pa. Umalis ka na, Kayla. Ayoko makita mo na ganito ako. Nahihiya ako. Nakayo kong sambit ni Harold. Talagang kitang-kita sa kanya ang sobrang pagkahiya dahil nakita siya ni Kayla na naghihirap na ngayon. Ano bang mang sinasabi mo, Harold? Hindi ako alis hanggat hindi tayo nakakapag-usap ng maayos. Sinamahan mo ako noon kahit naghihirap kami noon sa buhay. Tinulungan mo ako sa lahat ng mga problema ko. Isa ka sa mga naging dahilan kung bakit naabot ko to. Kaya ngayon, hindi ko talaga mahayaan na mahirapan ka. Ako naman ang babawi sa'yo. Ngayon nandito na ako, Harold. Ikaw naman ang isasama ko sa tagumpay ko. Gaya ng palagi kong sinasabi sa'yo noon, makakabawi din ako sa lahat ng kabaitan mo sa akin. Sambit ni Kayla, sabay niyakap ng napakahigpit si Harold. Nagulat talaga si Harold dahil kahit napakadungis niya, nagawa nga siyang hawakan at iyakapin ni Kayla. Pinag-usapan nila ng maigi kung paano matutulungan ni Kayla si Harold. Maging ang mga magulang ni Harold ay tuwang-tuwa sa gagawing pagtulong ni Kayla dahil siya mismo ang magbibigay ng puhunan sa mga ito upang makapagsimula ulit ng kanilang negosyo.
Iha, Kayla, patawarin mo kami ha. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko noon sa'yo. Ikaw pa ang hinusgahan at hinama ko noon. Pero ngayon, ikaw pa rin pala ang tutulong sa amin para makabangon ulit. Samantalang yung mga kasama namin noong nasa itaas pa kami, nawala na lang bigla. Salamat talaga, Kayla. Tama nga ang anak namin. At kami ang nagkamali. Sa ngayon, ay talagang hindi makapaniwala ang mga tao sa taas ng narating ni Kayla mula sa pagkakasayad ng kanyang sitwasyon noon sa lupa. Isinama na nga ni Kayla ang kanyang mga magulang sa kanyang bahay. Si Harold naman, tinulungan niya upang magkaroon din ng magandang trabaho. Pinagpagawan nga rin niya ang mga ito ng mas maayos at komportabling bahay. Paging sila ay hindi nila inaakala na may tutuloy pa nga nila ang kanilang relasyon na noon ay napakatagal na naputol. Nagwa pa nga rin nilang hintayin ang isa't isa. Wala rin kasi silang ibang minahal kung hindi ang isa't isa lamang. Bumawi talaga si Kayla sa lahat ng mga tao na naging susi sa kanyang tagumpay. Tinupad niya ang lahat ng kanyang mga pangako sa kanyang sarili at sa mga taong mahal niya. At lagi nga rin niyang sinasabi, hindi matutupad ang isang mataas na pangarap kung walang aksyon at pagsisikap na ginagawa. Nangako si Kayla na kahit ano pa ang mangyari, patuloy silang magtutulungan ng kanyang pamilya at hindi niya papabayaan ang nobyong si Harold. Panahon naman para siya ang gumabay dito. Sana po ay marami kayong narinig na aral sa kwento natin ngayon. Huwag niyo pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.